Sa panahon ngayon na puno ng kasamaan, kompetisyon, at mga taong inuuna ang sariling interes, minsan mapapaisip ka talaga kung may lugar pa ba ang pagiging mabait. Sa dami ng istorya ng pang-aabuso, pang-uuto, at mga kabutihang hindi nasusuklian, masasabi nga ba natin na kahinaan ang maging mabait? Pero bago natin husgahan kung ang kabaitan ba ay weakness o hindi, manatili ka hanggang dulo ng video dahil ipapaliwanag ko kung bakit ang kabaitan ay hindi kahinaan, kundi isang napakalakas na anyo ng emotional strength. Kung tutuusin, may mga pagkakataon talaga na ang kabaitan ay nagmumukhang kahinaan. Kapag masyado kang tumutulong, may mga taong aabusuhin ito. Kapag lagi mong inuuna ang iba, may mga magpapanggap para lang makinabang. At kapag lagi kang nag-a-adjust para hindi sila masaktan, minsan ikaw naman ang unti-unting nasasaktan. Dito nagmumula ang paniniwalang, mabait ka kasi kaya mahina ka. Kasi ang mabait, madalas tahimik lang, laging nagbibigay, at minsan laging nagpaparaya. At sa mundong mabilis umatake, ang tahimik akala ng iba walang laban. Kaya sa unang tingin, oo, parang may kahinaan ang labis na kabaitan, lalo na kapag nagiging paraan ito para abusuhin ka ng iba. Pero dito papasok ang paliwanag mula sa psychology. Ayon sa mga pag-aaral sa personality psychology, ang mga taong mabait o high in agreeableness ay natural na empathetic at socially cooperative. Ang problema, kapag mataas ang empathy mo, tumataas din ang tsansa na i-prioritize mo ang feelings ng iba kaysa sa sarili mo. Tinatawag itong empathic overload, kung saan sobra ang pakiramdam mo sa emosyon ng iba kaya nakakalimutan mo ang limitasyon mo. At ayon sa self-sacrificing schema sa schema therapy, ang mga taong mababait ay kadalasang lumaki sa environments na tinuruan silang ilagay ang sarili sa likod para mapanatili ang harmony. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil natutunan nilang responsibilidad nila ang kapayapaan sa paligid. Kaya kung minsan, ang kabaitan ay nagmumukhang kahinaan dahil wala itong limitasyon. Hindi dahil mali maging mabait, kundi dahil nagiging automatic response ang pag-give way kahit hindi na healthy. Halimbawa, may taong lagi mong tinutulungan, pero hindi ka man lang kinukumusta. May kasama kang laging umaasa sa iyo pero hindi ka naman kayang ipagtanggol. May kaibigan kang lagi mong iniintindi pero hindi mo maramdaman ang pag-intindi pabalik. Kapag ganyan ang pattern, hindi kabaitan ang problema, kulang lang ng boundary. Pero kapag natutunan mong magtakda ng limitasyon, doon mo makikita kung gaano kalakas ang tunay na kabaitan. Kasi hindi lahat ng mabait ay nagpapaabuso. Ang tunay na mabait ay marunong tumulong, pero marunong ding magsabi ng, hanggang dito na lang muna. Ang tunay na mabait ay kayang magbigay, pero hindi hinahayaan ang sarili na maubos. At ayon sa emotional intelligence research, ang pinakamalakas na anyo ng kabaitan ay yung intentional kindness, kabutihang may awareness, may limit, at may respeto sa sarili. Sa katunayan, ang kabaitan ay hindi lang basta trait. Isa itong sign ng matibay na psychological maturity. Kasi ang taong mabait ay taong kayang kumontrol ng emosyon, kayang magintindi kahit mahirap, at kayang gumawa ng tama kahit walang kapalit. Alam mo ba kung gaano kalakas ang ganoon? Hindi yun kayang gawin ng mahihinang tao. Ang mahina, madalas naghihiganti. Ang mahina, madalas galit. Ang mahina, madalas inuuna ang ego. Pero ang malakas, marunong umintindi, marunong pumili ng laban. At marunong maging mabuti kahit hindi madali. Kaya sa dulo, masasabi ba nating kahinaan ang pagiging mabait? Hindi. Nagmumukha lang itong kahinaan kapag sobra, kapag walang limit, o kapag napupunta sa maling tao. Pero sa tamang paraan, ang kabaitan ay hindi weakness, ito ang lakas na kayang baguhin ang sarili mo at ang mundo sa paligid mo, at ito ang pinakadahilan kung bakit ang kabaitan ay kalakasan, dahil hindi lahat kayang maging mabuti sa mundong madalas gumawa ng masama. Hindi ito pagiging ignorance, hindi ito pagiging mahina. Ito ay pagiging matatag, na kahit madilim ang paligid, pinipili mong manatiling tao. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.